Oh, kayo na naman. Alam ko naman na mahal niyo ako eh. Pero mga kababayan, andito na naman ulit tayo at meron naman tayong panibagong pag-uusapan patungkol nga dito no, sa usapang politika. By the way, my name is Kent Garcia na nagsasabing mapagmatsyag, mapagpanurit, mapagmasid para hindi tayo maloko ng ating kapwa Pilipino kasi mga DDS yung iba. So ngayon mga kababayan, meron tayong panibagong pag-uusapan at meron tayong panibagong topic na kung saan patungkol ito kay Salvador Panelo at kay Harry Roque. Ayan mga kababayan, kung napansin niyo po sa mga ilang interview ni Attorney Salvador Panelo ay talagang hindi nga daw po niya kilala itong si Harry Roque at tinatanggi nga daw po niya na hindi niya ito kilala at hindi niya ito nakakasama ni kailanman. 'Di ba? Mga kababayan. So ito po ang isang artikulo na ating babasahin. Ito po yung may pinagbabasihan, no? At actually may video din po ito. Mamaya ipapakita natin sa inyo na kung saan tinatanggi nga ni Salvador Panelo itong si Harry Roque na hindi nga daw po niya kilala at kung sino daw po ito. Kasi kamakailan lang ini-interview si Salvador Panelo ng ng ano Billionaire News, no? Sabi dito, I don't know Harry Roque. Who is he? So ito po, mga kababayan, Politico News po yan na. Sabi niya, I don't know Harry Roque, who is he? Sabi ni Panelo. No, ito po ay March 10, 2025, no, na tinatanong, no, in an interview on Billionaire News Channel, no, on point, who's Greg Cahiles asked Panelo, ayun, Greg Cahiles asked Panelo about the reported warrant of arrest issued by the International Criminal Court against Duterte. Ngayon, ang alam ko fake news. Sabi niya, fake news daw. Siya nagsabi ha. It's fake news because the government says it doesn't know about it. The ICC doesn't know about it. Ganon din ang Office of the Special Prosecutors of Fake News. Sabi ni Panelo na hindi daw totoo na arestuhin si Digong at may warrant of arrest. Ayun, sabi ni Cajeles din asked, how about Attorney Harry Roque? Was seeing, he was quoted that as far as he knows, there's already a warrant of arrest, not from the ICC, but from a local court, pertaining to the inciting to sedition case filed against the former president. Do you something about this as well, sir? Sabi ni Cajeles. Panilo replied, I don't know Harry Roque. Who, who is he? So, ngayon mga kababayan, bakit biglang hindi maalala ni Salvador Panelo itong si Harry Roque na kung saan magkasama naman sila sa gabinete ni Duterte? 'Di ba? Bakit ngayon parang hindi na alam ni Salvador Panelo kung sino si Harry Roque? So napansin ko lang mga kababayan, no? Actually ipakita ko sa inyo dito, no, Harry Roque and Salvador, no? Ay actually ipakita natin kung hindi ba talaga sila magkakakilala, 'di ba? Ipakita natin. Image. So paano ninyo nasabi na hindi magkakakilala si Harry Roque at si Salvador Panelo magkatabi nga sila at miyembro sila sa gabinete ni dating presidenteng Duterte? 'Di ba? At meron pa ngang kumakalat ditong picture na kung saan, ayan, sino ba 'yan? Hindi ko kilala. Ayan. So paano niya nasabing hindi kilala? Ayan, si Digong. Andyan si Harry Roque, nandun si Salvador Panelo sa likod. At itong mataba si ano to yung sa ano dati, MMDA ba 'yan? Kaya paano nangyari na hindi sila magkakakilala, magkatabi nga sila sa lamesa. Napaka-imposible naman tatabi ka sa strangers na hindi mo kilala, tapos makipagchismisan ka, 'di ba? Naamoy mo yung hininga. Oo. So, sabi niya, I don't know Harry Roque, who is he? So nung narinig siguro nito ni Salvador Panelo na in-interview siya nung reporter na si Cahiles na actually si Harry Roque may kaso nga. Oo, kasi hindi maipaliwanag ni Harry Roque kung saan nanggaling itong milyon-milyong pera na pumapasok sa bank account niya at
hiningian siya ng dokumento ng Quad Committee hearing sa Congress na ipasa niya yung documents na pinanggalingan ng pera niya kasi para walang problema. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, si Harry Roque po ay nakita po ang kanyang pangalan doon sa may Pampanga Pogo Hub. Meron siyang pangalan doon na document na nakalagay na which is party siya sa Pogo at tumatanggap siya ng pera. So, ngayon mga kababayan, ito ay isa sa iniimbestigahan laban sa kanya at kini-question niya kung bakit nagkaroon siya ng joint account sa isang male pageant or male model na si E.R. Lacerna. Dacerna ba? E.R. Dacerna or Lacerna. Correct me if I'm wrong ha, comment kayo dyan. So, sangkot nga itong si Harry Roque. So, ganito ba ang sakit ng mga DDS? Na kapag meron silang kaibigan na sangkot sa kabalastugan at kabalbalan, ay itatanggi na nila. Ganun ba yon, mga kababayan? Parang yan din ang napapansin ko. Napansin nyo rin ba, mga kababayan? Kasi katulad kay Salvador Panelo, Harry Roque, pati si Amy Marcos nga, tinatanggi ni Salvador Panelo. Diba? Tingnan nyo, dalawa, Salvador Panelo at Harry Roque, may possibility na maglaglagan ito. Mga kababayan, may possibility na maglaglagan, no, at maglabasan din ng baho itong si Harry Roque at si Salvador Panelo. Ngayon pa nga lang, tinatanggi na ni Harry Roque. At bakit ko nasabi na sila-sila na maglalaglagan ito, sila-sila na magkakaaway? Kung nabalitaan nyo po, no, merong ano dito, tawag dito, meron akong nakita na ang apo nga ni dating Pangulong Duterte na anak ni Pulong na si Isabel Duterte ay nakipagsagutan nga ito sa anak ni Bongo. Diba? At nagbanta pa nga ang apo ni Duterte na kapag hindi tumigil itong anak ni Bongo sa kakabira sa kanya, ibubulgar daw at ilalabas daw ng apo ni Duterte ang baho ni Bongo or pamilya ni Bongo sa media or sa publiko. Nagbanta nga. So, kung ganun man ang mangyari, yeah, so may possibility na maglalaban-laban nga itong mga DDS, sila-sila na magbabanggaan nito. Bakit? Napansin kasi nila na si BBM nga, trinidor ni Lustay. So, tayo pa kaya, hindi magtatraiduran dito. Palakasan kasi yan sila dyan. Oo. Kasi syempre, nasa kagipitan si Digong. Kung sino sa kanila ang makatulong kay Digong, sino sa kanila ang nagsakripisyo papunta doon. Pag nakalaya si Digong or halimbawa nanalo si Sara, tumatakbong presidente, sila agad yung mabigyan ng special treatment ni Sara kasi sila yung tumulong sa panahon ng kagipitan ni Sara. Di ba? So, kaya siguro, inggit ako, dalawa lang naman ang pag-iisipan ko dito. Kung bakit itinanggi ni Panelo si Harry Roque na hindi niya kilala, either ayaw ni Panelo madawit sa kaso ni Harry Roque na kinakaharap ngayon, or hindi nagustuhan ni Panelo ang ugali ni Roque na may pagkamayabang. Kasi kamakailan lang, pumunta si Harry Roque sa Netherlands at magiging hurado nga daw siya dun or judge or attorney ni dating Pangulong Duterte kasi siya lang daw po ang bukod tanging abogado sa buong Pilipinas na papayagan ng ICC na pumunta doon. So siguro, hindi nagustuhan ni Salvador Panelo yun kasi si Salvador Panelo, hindi din yan magpapatalo, hindi din yan magpapaakwat. Yeah? Hindi din yan papayag na ganun-ganun na lang. Siyempre, abogado din ako, magaling din ako. Hindi nagustuhan sigurong talas ng dila ni Harry Roque, ayun, hindi na siya ngayon tuloy kilala. Dalawa lang pagpipilian. Nainggit or nayabangan kay Roque, kaya tinanggi, or ayaw lang madawit sa kasong kakaharapin ni Roque ngayon. Actually, ang kaso po talaga ni Roque is tatlo na. Citing to sedition, yung paghihikayat niya na mag-rally at kalabanin si BBM. Pangalawa, human trafficking. At saka yung pinakauna niya, yung hinahanapan siya ng document, no, ng Quadcom na sagutin kung saan ang galing ang kanyang milyon-milyong pera. Na hindi niya ma-explain at tumakas nga ito sa ibang bansa. So, yun lang po. Mga kababayan, yung ating reaction ngayon, no, yung ating vlog na pinarating sa inyo at shinare ko sa inyo. Di ba? So, yun lang. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, no, TikTok account, and this
YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutan mag-like ha. So, at mag-comment na rin bago umalis. No? So maraming salamat! God first. Bye-bye.